ang i-discuss natin ngayon is paano magbago. 'Di ba maraming nagtatanong kasi niyan eh. So paano nga ba gagawin ko? Paano magbago? Paano alamin yung gusto ko? Paano ko malalaman yung goals ko sa buhay or yung purpose na sinasabi, 'di ba? Kasi yun yung maririnig mo pero wala naman solusyon na sinasabi or strategy, 'di ba? So ito 'yan, madali lang naman talaga magbago eh. Is mahalin mo lang talaga sarili mo or piliin mo sarili mo, same lang yan. Kasi ang dami nagtatanong dyan, di ba? Na paano magbago, paano maging in alignment sa lahat ng gusto mo. Kasi pagka minahal mo sarili mo, syempre, uunahin mo yung sarili mo. Ibig sabihin, kikilos ka, mag-iisip ka, mararamdaman mo kung ano lang talaga yung papabor sa'yo, di ba? Kasi nga, pinipili mo sarili mo eh. Kaya nga, di ba, may kasabihan, put God above everything else. So, sino yung God na yun, di ba? Hindi yun external, hindi yun kung ano-ano pa, di ba? Ikaw yun, di ba? Put God above everything else. Or, sinasabi pa nila, piliin mo ang sarili mo above everything else. So, iisa lang yun. So, eto, paano nga ba magbago? Ito ay ang pagpili ng sarili. Maraming taong iniisip na ang pagbabago ay tungkol sa pagdaragdag ng bagong habits. So, yan. Kasi pinapakalat yan eh, self-improvement. Although yung self-improvement naman is totoo rin naman yan kasi nga ini-improve mo nga yung self mo, 'di ba? Ibig sabihin nagbabago ka para sa sarili mo, para sa ikakabuti mo. Totoo yan. Pero itong sinasabi nila, pagdaragdag ng bagong habits, well, kung ginaya mo lang yan pero salungat sa kalooban mo, kaya ako sinasabi, kalooban kasi yun yung sarili mo, 'di ba? Kalooban mo. Yun yung God, 'di ba? Sa kalooban mo. Mas maraming disiplina o pagiging ibang tao. May halaga ang mga iyon, pero kadalasan ang ugat ng tunay na pagbabago ay mas simple. Yan nga, self-love lang talaga at ang pagpili sa sarili, 'di ba? Kasi sinasabi, paano ako magbabago? Ano ba yung gusto ko? Ano yung gusto ko sa buhay? Well, kaya nga magfo-focus ka sa sarili tapos titingnan mo talaga kung ano yung makakabuti sa'yo. Saan ka ba magaling? Ano ba yung paborito mo? Hobbies mo? Yung kalakasan, kahinaan mo, di ba? Kasi sinasabi nila talent. Totoo naman yan talent kasi kalakasan yan at kahinaan talaga ng tao eh. Kasi unique nga ang bawat individual sa atin. Pero kung di mo ginagamit at di mo tinuklas, baliwala, di ba? Kaya nga sinasabi nila eh, mag-uumpisa kasi ang pagbabago or change sa'yo. Ibig sabihin yung kalooban mo magkakaroon ng shifting. Di ba nga sa last podcast ko sinabi ko yan? Baliwala yung affirmation mo, tapos disiplina mo kasi base lang yan sa mga nakikita mo, external, ginaya mo lang. Di ba? So kung walang shifting na nangyari sa kalooban, which is self-improvement, 'di ba? Walang shifting na nangyari, hindi mo inuna yung sarili mo, pinili yung sarili mo, is wala talagang mangyayari, 'di ba? So ito, ang pagpili sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Hindi ito pag-iwan sa ibang tao o pagwawalang bahala sa kanilang pangangailangan. Ang ibig sabihin nito ay ang pagkilala na ikaw ang may responsibilidad sa direksyon ng iyong buhay, sa iyong mga desisyon at estado ng iyong isip. Actually, in full control ka nga talaga kasi yan nga yung kapangyarihan na binigay sa iyo ni God, 'di ba? Self-control. So ikaw talaga ang may choice, 'di ba? Freedom of choice na mamili kung ano yung makakabuti sa iyo or yung mga gusto mo ma-experience. Actually, emotion mo rin talaga tsaka mga iniisip, kaya mo rin talaga makontrol 'yan eh, sa totoo lang eh. Sure, may mga iba diyan na thoughts na hindi talaga galing sa iyo. Tsaka yung mga emosyon na hindi galing sa iyo from previous subconscious programming mo, 'di ba? Kaya papasok pa rin yung mga triggers, yung mga ganyan, 'di ba? Pag nai-encounter mo, pero may kakayahan ka pa rin siya makontrol kasi nga pwede ka naman mag-pause, wag mag-react or mag-walk away kung hindi ka nais, 'di ba? So ikaw pa rin talaga. So kung na-exploit ka diyan, kasalanan mo dahil hindi mo mahal sarili mo, 'di ba? So ganun lang 'yun.
Piliin mo yung sarili mo kung ano talaga yung makakabuti sa'yo. Kaya lagi ko sinasabi ano makakabuti sa'yo, di ba? Kasi marami na rin talaga ako nakita ng ganyan. Hindi na ako iinom, kakat na ako ng yosi, yung kung yun pa rin talaga yung makakabuti sa kanila, sa kalooban nila, hindi talaga magbabago, di ba? Kaya nga subjective lang ang reality lang ang totoo eh. Magbabago ka para sa sarili mo, hindi para sa pamilya mo, hindi para sa anak mo. Marami kang makikita, although successful sila, pero hindi yun yung highest form of fulfillment eh. Kasi biruin mo, kaya ako to ginagawa para sa pamilya at anak ko. Nasa Bible nga yan eh, 'di ba? Kung hindi ka nabibigyan ng kapayapaan ng ng mga kasama mo diyan sa paligid mo, iwan mo 'yan, 'di ba? Kasi nawawala ka sa sarili mo. Ibig sabihin, yung connection mo kay God, nawawala, 'di ba? Put God above everything else. So sino yung God? Ikaw, 'di ba? Kaya marami kang makikita, although successful sila, pero kaloob-looban nila, ginagawa ko lang kasi to dahil may pamilya at anak ako eh. Gawin mo yan para sa sarili mo, di ba? Tapos byproduct na lang sila, sakop mo. Biruin mo, unconditional. Ganito kasi yan. Pag ginagawa mo yan para sa kanila, ang mangyayari is pag iniwan ka nila, magkakaroon ka ng resentment, galit sa sarili mo, or pagsisisi. Sana hindi ko na lang to ginawa kasi ganito. Pag ginawa mo yan para sa sarili mo, which is sila rin makikinabang, walang expectation kasi ginagawa mo siya para sa sarili mo. Yun ang totoong unconditional love. So pag iniwan ka nila, wala kang pakialam. Ginagawa mo lang yun para sa sarili mo, di ba? So hindi ka mag-e-expect, di ba? Wala kang ng pakialam. Ginagawa mo lang siya dahil sila ay reflection mo. Pero kung yung ginawa mo yan dahil may anak ka, may asawa ka, sabihin mo responsibilidad, hindi Ang responsibilidad mo sa sarili mo kasi nga bawat tao dito nasa survival mode. Ibig sabihin, nasa program ng survival. So, bawat tao dito, ang only responsibility lang nila sa sarili nila, 'di ba? Hindi pwedeng sure, take for granted yung mga bata. Pero pag pumatong ng 18 yan, 'di ba? Sila na may full responsibility sa buhay nila. Actually, gabay lang naman yung mga parents eh. Kahit nga yung mga bata, responsibilidad pa rin talaga nila yung sarili nila, 'di ba? Gabay lang yung parents para ma-reach lang yung developmental age ng brain nila. Ibig sabihin, may capacity na sila na makapag-isip para sa sarili nila. Kasi, 'di ba, 18 nga yung age restriction, 'di ba? Kasi below 18 hindi pa develop yung brain nila. Yun lang naman yun eh. Kapag hindi natin pinipilit ang sarili natin, madalas tayong nabubuhay ayon sa inaasahan. Yan nga yun, 'di ba? Tapos frustrate ka pag hindi nag-reciprocate. Pagkamahal mo sarili mo, pag hindi nag-reciprocate, cut mo. Anong po-frustrate? Hindi pwedeng frustrate, di ba? Mawawala ka pa sa peace mo di ba? Anong frustrate? Cut na, di ba? Bakit po-frustrate pa? Mahal mo nga sarili mo. Wala nga namang patuloy pa rin mangyayari sa'yo yan. Yun yung sinasabi nilang boundary, di ba? Wari, yung asawa mo, kaibigan mo, dinidisrespect ka. Tapos hinahayaan mo, hindi mo kinat, 'di ba? Kaya nga yung first impression malupit talaga 'yan eh. Unang labas pa lang ng disrespect, cut na, 'di ba? Anong frustration tsaka resentment? Hindi mangyayari yung resentment tsaka frustration kung tinanggal mo na agad umpisa pa lang, 'di ba? Pinalaki mo pa yung damage. Ito pa natuklasan mo sa tao. Once na na-disrespect yan, uulit yan. Paulit, palaki pa ng palaki. Tapos, biruin mo, nawawala ka ng sarili mo. Sumisigaw ka na, nagiging mainitin na ulo mo. Sa mga lumang paniniwala o sa mga nakasanayang reaksyon, maaari nating malaman kung ano ang tama para sa atin. Pero pinipili pa rin natin ang bagay na nagbibigay ng panandaliang kaginhawaan kaysa pangmatagalan na kapakanan. Dito kadalasan nagmumulang pakiramdam na parang paulit-ulit lang ang ating buhay. Yun nga, yung nabanggit ko kanina, resentment. Kasi nga, gusto mo magkaroon ng kaayusan, peace, di ba? So, hindi mo tinayo yung boundaries mo. Hindi ka nag-say no, hindi mo kinausap ng masinsinan. So, ang nangyari, yun yung nangyari. Mas lumaki yung problema. Yung tao,
Itong nature talaga ng human, 'di ba? Same sa animals nga, 'di ba? Exploitative. So once na kaya ka nilang i-exploit, i-exploit ka talaga nila ng paulit-ulit. Ang pagpili sa sarili ay nangyayari sa maliit na sandali araw-araw. Kapag pinili mong magpahinga kaysa pilitin ang sarili hanggang maubos. O maraming ganito, hustle culture. Yung tipong tatrabaho ng todo-todo tapos sabay pagod na. Kasi sisigaw ng kalooban nila magpahinga, hindi pa rin nila sinusunod. Ayun tuloy. Baliwala yung pinaghirapan nilang trabaho, 'di ba? Hindi kasi in alignment eh. Kasi ang realidad mo, reflection 'yan sa iyo, 'di ba? So kung ano yung kalooban mo talaga, i-reflect back lang talaga yan ng realidad mo. So kung salungat talaga sa kalooban mo yung ginagawa mo, i-reflect back yan ng realidad mo. Magkakaroon ng resistance. Tapos parang nahihirapan ka sa ginagawa mo, 'di ba? Napipilitan ka lang. Kapag pinili mong sabihin ng totoo kaysa magkunwari para lang matanggap. Actually, pwede ka rin naman magkunwari kasi pag sinabi mo kasi yung totoo, pero ang totoo dun is kinat mo na siya sa kaloob-looban mo. Pero yung external, nagkunwari ka lang. Okay lang yun kasi kinat mo na sa kalooban mo eh. Yun yung tinasabi kong na gray rock method. Kasi hindi ka rin pwedeng magsabi ng mga matatalas sa harap ng tao. Kasi nga, tandaan mo, bawat tao eh parang animals, di ba? So, once na matrigger mo yan, ewan natin, di ba? Kung anong gawin yan sa'yo. Kaya sinasabi ko yung gray rat method, cut mo na agad. Actually, hindi ka na nga madadamage ng ng mas malaki kung unang labas pa lang ng red flag sa first impression loss, i-cut mo na agad. Kapag pinili mong bitawan ng isang nakasanayan na alam mong nakakasama sa iyo, yan nga yun, cut na, 'di ba? Boundaries. Kapag pinili mong kumilos ayon sa iyong mga pinaghahalagahan, 'di ba yung value, high value. So naka-pattern pa rin talaga 'yan sa iyo kung ano talaga yung pinapahalagan mo para sa sarili mo, 'di ba? Mapapansin mo, maraming mga tao diyan. Ba't mo to ginagawa? Mahal ko kasi asawa ko, mga anak ko. 'Di ba parang halata pa sa boses nila na napipilitan, 'di ba? Kapag pinili mong kumilos, nasabi ko na, sa perspektibo ng pagkatuto at pagbabago ng ugali, bawat pagpili ay parang paglika ng bagong landas sa isip. Yan nga yun yung sa last na podcast na neuroplasticity. Nabanggit ko na rin yan, babaguhin mo talaga. As in, total change talaga, rewriting of your script. Kasi yung old script mo yan, yung utu-utu ka, ang value mo nakadepende external. Take note biruin mo, kailangan kong mag-asawa kasi nga ang value ko kailangan kong makareproduce. So yun yung value na kailangan ko tong gawin, magdoktor ako, mag-lawyer ako kasi nga para tumaas respeto sa akin, para dumami pera ko. So, status chasing, 'di ba? External to sinasabi ko. Ito yung perspective talaga ng karamihan ng tao. Magpaparami ako ng pera para irespeto ko. O magpapapogi ako para magpapaganda ako para magkaroon ako ng validation. Tumaas naman yung ego ko. Self-esteem ko. O yun, self-esteem, 'di ba? So, kaya maraming mga taong insecure, alam mo yung todo effort sa pag-grind, todo effort sa pagpapaganda or pagpapapogi, todo effort sa lahat-lahat ng ginagawa nila. Kasi nga, nagiging insecure ka eh. Ganito kasi sa lipunan, 'di ba? Be-brainwash ka niya na ang value mo ay nakadepende externally, hindi sa kaloob-looban mo, which is, kaya ako shinare yung high value kasi nakapattern yan sa'yo. Kung gaano mo kataas binavalue yung sarili mo is i-reflect back yan ng realidad mo. Kung mataas talaga tingin mo sa sarili mo, ikakat mo yung mga taong toxic, 'di ba? Hindi ka makikisama sa kanila. Aayusin mo yung kalusugan mo, mas uunahin mo yung kalusugan mo kasi obviously, pag nagkasakit ka, hindi mo matutulungan yung mahal mo sa buhay.
'Di ba? Ayusin mo ring finances mo kasi pagka nawalan ka ng pera, wala talagang tutulong sa iyo. Take note ha. Pag nawalan ka ng pera, wala talagang tutulong sa iyo. 'Di ba? Mahalaga rin maunawaan na ang pagpili sa sarili ay hindi laging komportable. Minsan kailangan mong harapin ang takot, kalungkutan o kawalan ng kasiguraduhan. Ang lumang version mo ay pamilyar. Yan yun, nasa comfort zone ka kasi kaya nga may kasabihan, 'di ba? Kung sino yung mga 5 tao na kinakasama mo is ganun ka rin. Kahit hindi na ito nakakatulong, kaya may bahagi ng pagbabago na tila pagkawala, pagbitaw sa mga dating identidad, paniniwala at ugali na matagal mo nang kinapitan. Mahirap talaga magbago kasi pag inuna mo yung sarili mo, syempre magsisay ka na ng no dyan pagka ginalgal ka ng mga kaibigan mo or mga tao sa paligid mo, di ba? Mangyayari niyan is magsisay ka na ng no. So mapapansin mo, yung inuna mo sarili mo, naging kaunti na lang talaga yung mga tao na nasa paligid mo, which is yung nakikita na talagang ikaw, 'di ba? Actually, kapiraso pa rin talaga yung makikita nila, hindi naman yung totoo kasi nga subjective nga yung reality. Pero yun nga, mapapansin mo yan pag nag-i-improve ka, 'di ba? Nagse-self-improve ka para sa ikakabuti mo. Ang mangyayari is actually magiging solo ka nga niyan, 'di ba? Kasi yung mga tao kasi nasa paligid mo, hindi na sila makaka-relate sa iyo. Sabihin, ay parang may nagbago sa iyo, iba ka na, ganyan. O dumami lang pera mo, kuwari, dumami pera mo dahil sa kagalingan mo. Sabihin nila, ay, naging mayabang ka na. So, mga projection yan, di ba? Kaya nga, unahin mo yung sarili mo, di ba? Kalusugan, tulog, ayusin mo yan, pagkain, tsaka yung finances mo. Kasi pag nawalan ka ng pera talaga, wala nang tutulong sa'yo, di ba? Ngunit sa bawat pagkakataong pinili mo ang iyong kapayapaan, integridad at tunay na hangarin, unti-unti kang lumalapit sa buhay na mas naaayon sa kung sino ka. Yes, dito mo na lang talaga ma-experience yung kapayapaan pagka inuna mo yung sarili mo. Marirealize mo, ay, thank you pala sa mga nag-reject sa akin. Ay, thank you pala, nangyari ito sa buhay ko dahil binigyan ako ng aral, nagbago talaga ako. So, wala talagang ikakasama sa'yo. Lahat ng nangyayari sa'yo is base yan sa pagiging ikaw. So kahit naman yung lumang version mo, may tulong pa rin naman yun. Kasi natuto ka rin naman, di ba? Hindi mo pwedeng sisihin yung lumang version mo. Kasi pag sinisi mo pa rin yan, ibig sabihin hindi ka pa rin at peace sa buong ikaw. Kasi nga, yung lumang version mo, ikaw pa rin naman yan eh. Ibig sabihin, kailangan mahalin mo yung old version mo tsaka new version mo. Yun yung sinasabi nilang integration. Ibig sabihin yung shadow mo, mahalin mo talaga lahat, 'di ba? Para magiging at peace ka. Hindi ka magiging at peace kung may ibang parte ng pagiging ikaw is hindi mo minahal, 'di ba? Hindi mo pinili. Kaya nga sinabi, mahalin mo yung good side at bad side mo para maging at peace ka. Maging totoo ka sa sarili mo. Hindi ka magiging insecure, magiging confident ka, magiging ambitious ka base sa gusto mo. Mas uunahin mo yung kapakanan mo, 'di ba? Kaysa ibang tao. Hindi naman pagiging sarili 'yon kasi interdependent tayo eh. Kung magkasakit ka nga diyan, hindi mo makakatulong. Kung broke ka, tingin mo ba makakatulong ka rin? Wala rin, 'di ba? So technically, yung makakabuti sa'yo is makakabuti rin sa ibang tao. Sa ngayon, hindi pa rin nila nakikita kasi yan yung old version mo, kapareho mo sila dati, 'di ba? Kaya nga yung pag nagbabago ka, alis ka sa lugar mo dati, iiwan mo talaga sis total na pagbabago talaga, sin new version. Kasi nga, pag pinili mo na sarili mo, kasi yung old version mo, pinili mo yung external, 'di ba?
chasing happiness externally, validation, value mo nakadepende sa external. Ito, value mo tatayo self-love. Biruin mo naman, kahit na actually kahit mahirap ka pa nga basta mahal mo sarili mo, 'di ba? Kasi yung rich and poor, label lang naman 'yan hindi naman ikaw 'yan, 'di ba? Yung ikaw yung eternal, 'di ba? Kaya nga pag na-integrate mo yung sarili mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Ibig sabihin, total stillness 24/7. Hindi mawawala 'yan, as in buong buhay mo na. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Marirealize mo na yung hinahanap mong heaven nasa iyo rin pala, 'di ba? Ikaw rin pala. Sa huli, ang pagbabago hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa hindi na pagkakamali. Ang tunay na pagbabago ay ang kakayahang paulit-ulit na piliin ang direksyon na nais mong tahakin. Kahit may mga araw na mahirap, kahit may mga pagkakataong bumabalik ka sa lumang pattern. O kahit naman bumalik ka sa lumang version mo, accepted mo pa rin yun. Kasi nga, wala naman taong totally perfecto, nasa limitado kang katawan, di ba? So, yung katawan mo, nagki-crave din niya ng yung primal version mo, di ba? So, pagka kasi sinosuppress mo yung old version mo, ang mangyayari niyan is, may inis ka lang sa sarili mo. Kaya nga, truth will set you free, di ba? Sinasabi. Di ba? Maging totoo ka sa sarili mo na meron kang ganyan na habits na bad, meron kang mga cravings, desire, tanggapin mo, di ba? Kasi pag natanggap mo yan, hindi ko naman sinabi na gawin mo parati, 'di ba? Magkaroon ka lang ng awareness na lumalabas sa iyo yung lumang pattern mo. Kasi kaya ka nga nagbabago is papalitan mo nga yung lumang pattern mo, 'di ba? Yung mga habits mo dati, tsaka mga paniniwala mo, mindset, pati yung emosyon mo. Actually, emosyon napapalitan din 'yun Kasi nga, ang root cause lang naman ng lahat yan ignorance, di ba? Kaya nga marami tayong sinishare dyan na eye-opening. Kasi nga, ang root cause kasi ng suffering, ignorance talaga. Kung hindi ka nag-focus sa sarili mo, external ka nagfo-focus, ang mangyayari niyan is magiging ignorante ka talaga, di ba? Wala kang tinatawag na introspection or contemplation. Tama ba tong ginagawa ko or sinusunod ko lang? Ito bang mga naiisip ko, akin ba talaga to? Galing sa programming? Ito bang nararamdaman ko, projection ba to ng ibang tao or nagaya ko lang? Yes, totoo. Kahit yung pagmamahal na sinasabi nila sa napapanood mo sa pelikula, yung magsasakripisyo ka ng sarili mo, programming yan. Hindi totoo yan, di ba? Biruin mo, nanood ka ng mga telenovela, Korean novela, romanticism, tapos ayun, nagaya mo na, umiyak-iyak ka na rin. Kaya ang dami mga tao naghigisawi dahil sa ganyan Kaya nga 'di ba, ano ba ang totoong pagmamahal, 'di ba? Sinasabi nila yan self-love lang. Kasi ang self-love, totoo, 'di ba? Totoo ka sa sarili, pati sa ibang tao. Kasi kung ayaw mo sila, ikakat mo sila, 'di ba? Totoo ka nga. Totoo. Hindi mapanakit, 'di ba? Kasi kinat mo So, kung yung mga tao na hindi mo nakikita na nire-reflect back yung relasyon mo sa sarili mo, ikakat mo na sila. So, hindi mapanakit, 'di ba? Kasi kung mahal mo sarili mo, hindi mo sila mumurahin, hindi mo rin sila sasaktan physically, 'di ba? Hindi ka rin magmamanipulate. Actually, magiging straight to the point ka pa nga Sabihin mo yung totoo na, ito ayaw maganak, ito yung gusto ko, ganyan. Tapos kung ayaw, okay lang din naman. Tapos yung huli, mapagpalaya, 'di ba? So kung ayaw ka, magsabi ka na lang ng thank you. Kasi nalaman mo na ayaw ka, 'di ba? Hindi ipipilit mo pa yung sarili mo. Tapos magmamakaawa ka, double texting or kung ano-ano pang 'di ba? Tapos ini-stalk mo pa yung tao. Kung ayaw na nga niya sa'yo, 'di ba, desisyon na yan. Hindi lang to sa relasyon kahit sa mga trabaho or kung ano pa. Basta pag nireject ka ng tao, mag-thank you ka kasi nga
redirection yon para sa makakabuti sa'yo. Hindi lang to sa relasyon ha, baka isipin nyo puro relasyon lang. So, kahit nga yung magtra-try ka tas nag-fail ka, redirection pa rin yun At least nag-try ka, nalaman mo hindi pala para sa akin to. Hindi pala ako magaling dito. Kaya nga shinare ko rin yun na ganun. Kasi sinasabi niya, alamin mo yung gusto mo. Syempre, hindi mo rin talaga malalaman yung gusto mo kung hindi mo sinubukan, di ba? Paano mo malalaman yung gusto mo kung hindi mo sinubukan? Kasi sa utak lang yan Ay, trip ko tong ginagawa niya. So, gagayahin ko nga to. Gusto ko rin to. Tingin ko magaling ako dito. Sabay trinay niya. Ay, hindi ko pala to gusto. Kaya nga ang the best talaga, mahalin mo sarili mo para ipupursue mo talaga yung gusto mo. Magta-try ka. Kasi kung hindi mo mahal sarili mo, yung nakadepende ka lang sa yung value mo externally, mangyayari niyan, magiging passive ka. Hindi ka magta-try, hindi ka take ng risk, di ba? Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang malaking desisyon lamang. Ito ay nangyayari sa bawat araw na pinipili mong paboran ang iyong paglago kaysa sa iyong nakasanayang limitasyon. So yan nga, 'di ba? Kaya ka nga nagbabago para sa sarili mo, 'di ba? Self-improvement nga Kasi sarili mo lang talaga yung kasama mo kaduluduluhan. Actually, sa'yo nga lang din talaga umiikot yung mundo. Ikaw yung center of the universe. 'Di ba? Kaya nga meron din kasabihan, the truth is inside you. Ibig sabihin, kung ano yung totoo sa kalooban mo, i-reflect back yan ng realidad mo. Paano kung puro limitasyon yan? Ang mangyayari, yan din yung i-reflect back ng realidad mo. Kaya nga ang unang step niyan is piliin mo sarili mo at pagtanggap mo sa sarili mo. Na may flaws ka, na nagkamali ako, ganito pala yung dati kong version. So parang nagkakaroon ka ng introspection. So parang mas gusto mo na siyang higitan, di ba? Sa self-improve. Actually, lifelong process naman yung self-improvement kasi nga buhay ka pa, di ba? So kung buhay ka pa, lagi ka talaga mag-i-improve, di ba? Hanggang kaduluduluhan yan. Kaya nga self-improvement Kasi self lang kasama mo, di ba? Hanggang kaduluduluhan. Actually, yung self na yan, pagpili sa self is pagpili rin yan talaga kay God. So, paano? Hopefully, may natutunan kayo dito. Peace!